Siguro kung V1 pa rin to, nakaklaris 25K, hindi siya magiging sulit. Alamin natin kung sulit pa pong bilhin. Si Sunpeed Mars. So nagbabaan na yung presyo ng mga bisikleta ngayon. Okay ba yung presyo niya sa specs niya? Malalaman natin guys. I-bar check muna natin siya. So quick bar check lang to. Yung frame nito ay alloy 6061 na yung ginamit. Yung size ng binabar check natin ay small size lang to. Size 45 siya. So ito yung mga pwedeng sumakay dito. Yan yung fit for 155 to 165 centimeter. Yung tao yun, nakakita nyo dito. So yan yung nakagustuhan ko kay Sunpeed. May mga ganito siya para ma-estimate mo na kung saswak ba sa'yo yung bisikleta. So yung C-Tube ay 45 cm, small, pero meron niyang mas malalaking version, nasa 50, 52, 53, 54. Alam ko meron pa yan 56, pero depende na lang siguro sa stocks kung nasa bar shop kayo mag-i-inquire. So yung top tube naman ito ay size 50 cm. Yung effective top tube ay 50 cm. Yung kanyang reach naman dyan ay 420 mm, and yung kanyang stand over height, ang sukat ko dyan kanina, ay 710 mm. Yung head tube nito ay tapered na rin. Ayan, tapered na siya, and yung cable routing ay naka full internal cable. Meron sa left side and down side ng kanyang down tube, and sa kanyang top tube meron din ito yung kanyang brake caliper cable sa kanyang likod. Yung design nito o yung decals niya ay glossy. Napakasimple lang. Ito pa rin yung Mars. Nandito pa rin yung Sunpeed. Usual naman yan. Yung down tube niya ay manipis lang. Ayan, parang down tube din ni R-Type. Pero mas ano to? Mas maliit to or mas malapad yung R-Type kaysa dito. Kaya mas gusto ko yung down tube dito ni Sunpeed kaysa kay R-Type. So yung lagay natin ng ulam, meron sa kanyang down tube and C-tube. So dalawa yan. Yung kinis naman niya ay makinis na rin, syempre. Yan yung kagandahan din kay Sunpeed. Karamihan sa mga bike niya ay makikinis na rin. Ayan, makinis dito, makinis din dito. Yung FD na ginamit kay Sunpeed Mars V2 ay Shimano Sora na. Ayan, so ano nga ba kaibahan nito kay V1? Mamaya explain ko namin sa inyo. Dito naman sa kanyang crankset, 50, 34, and 170mm Halotech. May lago sa pamunta sa mundo nila Eugene, and ginamit dito Xenix PR4. So ito po may love dito, so 50, 34 siya. Yung chain naman niya ay stock lang din. Yung RD ay Shimano Sora din. Siyempre kung FD ay Sora, RD ay Shimano Sora din. So 2x9 speed to. Sprocket naman niya ay ang ginamit, I think this is Sugek. 9 speed. Ito ay kaset na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed ang size nito ay pinakamaliit, 11. Pinakamalaki naman niya ay 28 teeth. Ayan. So 9 speed, 11, 28 teeth. Yung hubs naman niya ay alloy and silver bearing na rin. Spokes, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 yung spokes. Yung ano niya is double wall alloy rim. And ito ay naka-rim brake. So hindi siya naka-disc brake. Ayan, si Sunpeed Mars ay naka-rim brake. Sa likod naman ay quick release na rin siya doon. Wala siyang nakaabang para sa kanyang disc brake. So si Sunpeed Mars ay for caliper lang siya, hindi siya pwedeng pang disc brake. Dito naman 27.2, alloy na rin to, Sunpeed yung ginamit. Ito naman ay sa ball bearing pa. Yung upuan naman niya ay Zeus yung ginamit. Ayan, Zeus. Yung fork, ito. Yung isa sa nagustuhan ko dito, yung fork ni Sunpeed Mars V2 and V1 ay carbon na to. Ayan, carbon Lodi. Pwedeng bitigin. Wag lang malakas. Ayan. Sa Sunpeed Mars V2 and V1 ay carbon yung kanilang mga fork dito. And I think hindi ko sure kung tapered na rin to ha. So comment down below kung ganito gamit nyo, kung tapered na ba to na carbon. So yung gulong naman sa unahan ay parehas lang din sa likod. 28 spokes, double wall alloy ring. Yung size nga pala ng gulong nakalimutan ko. 700 by 25C yung ginamit dito. And ZST SAR na rin yan. Ayan. ZST SAR, naka-press na valve na din. 700 by 25C. Yung ginamit sa kanya. So, unahan, naka-quick release din siya dito. Double wall alloy rim. And yung hubs niya ay alloy silver na rin.
Ito yung rim brake na ginamit sa kanya sa unahan. Wala siyang brand. Dito naman, ito ay ball bearing pa. Yung kanyang headset, 90mm. And naka flat bar siya dito, almost flat bar, pero hindi siya yung literal na pang aero. Medyo flat lang siya dito. 420mm alloy, clamping 31.8. Yung kanyang STI naman ay Shimano Sora. So ang kaibahan niya doon kay V1, si V1 na Sunpeed Mars ay naka-Claris, yung kanyang FD, RD, and STI. So bukod doon, halos wala na yung decals naman niya, parang dito lang yata medyo naging ano lang to, lumaki. Pero Mars dapat yan, visible dapat, pero ngayon sobra, naging oversize yung kanyang Mars dito. Sa kabila, ganun din. So bukod doon, halos wala na nabago. So yung presyo nito ni Sunpeed Mars noon, last year, ay 25,500 pesos. Yung presyo naman ito ni Sunpeed Mars, ayan, ay 25,000 pesos. So I think mas nagmura siya ng 500 pesos. Kasi nung last year, naka-Claris lang yun. This time naman, 25k siya, halos 500 lang difference. Naging Sora version naman siya. So ano nga po masasabi ko dito? Kay Sunpeed Mars V2, okay na ba yung 25k para sa isang Sunpeed Mars V2 na nakasora? So kung ito ay nabili nyo last year sa halagang 25,500 na naka-8-speed pa and naka Shimano Claris, masasabi ko na hindi siya naging solid dahil nga 25,500 pero Claris pa lang. Pero this time naman kasi 25,000 pero nakasora na rin siya. So sana man lang ang nilagay nila dito ay pinalitan nila yung kanyang rim brake. Ito. Sana man lang ginawa na lang din Sora to para mas sulit na sana. Ito kanyang rim brake dito. Sana ginawang Sora na rin. Sora dito. Pero ito kasi kung anong ginamit kay V1 ay ganun na ganun din dito. Isa pa sa nagustuhan ko dito kay Sunpeed Mars ay yung fork niya ay carbon na. So napakagaan ito. Tinimbang ko to last year, around 9.70 kg lang si Sunpeed Mars. Ang nabago na naman dito, yung FD-RD and kanyang STI. Yung ibang pyesa ay ganun pa rin naman. So konting-konti yung binago sa kanya, yung presyo niya. Konti lang din yung binago. 5k siya kayo dito kay Budget Buys Cavite. So I think naman sa 25k halos wala ka naman kasi ditong babaguhin, nasa iyo niya lang siguro. Although hindi mo siya pwedeng gawing disc brake dahil wala siyang abang doon. Ito kasi yung tipo ng bike na masasabi ko na pag binili mo, halos wala ka nang i-upgrade pang mga tagal na lang. Nasa iyo na lang kung i-upgrade mo pa yung crank. Ayan. So yung crank niya kasi is Scenics, hindi ako familiar dyan. Pero naka-Halotech naman. So pag bumili mo to, ay wala kang i-upgrade dito siguro pang mga tagala na to. Yung kanyang crankset. Dito lang talaga ako medyo na-disappoint kasi nga wala silang binago dito. Sana man lang ginawang CST SAR din yan. O kaya WinZip man lang, no? Kasi yung gulong niya is CST SAR na. Pero naka-press tab daw naman. Ito kasi ay parang tinipid dito banda. Although okay na yung frame, okay din tong kanyang seat post. Halos lahat sa kanya ay alloy. Ito lang yung carbon sa kanya. I think yung 25,000 pesos ay reasonable price naman dito kay Sunpeed Mars V2. Kasi yung brand nito ay kilala namin sa market. Medyo matagal-tagal na rin yan. Si Sunpeed Mars, no? So kung ang budget nyo is around 25k, pwede nyo i-consider to. Si Sunpeed Mars, naka-tapered naman to, carbon. Halos wala ka na i-upgrade dito pang mga tagalan talaga. Kasi tinan mo naman, makinis na siya. Internal cable routing. So maganda na yung pesa na nakalagay sa kanya. Itong caliper talaga na rim brake, sana ginawa na lang Sora para yung 25k ay mas naging sulit. Pero sa 25k kasi maraming mas mura dito kay Sunpeed Mars V2. Sobrang dami pang road bike and aero bike na nilabas ngayon. Sa 25k mo siguro pag-isipan mo muna kung ito talaga yung gugustuhin mo. Pero kasi ito pang mga tagalala, yung mga 20k below kasi ay may mga i-upgrade ka pa, lagi yung pang Shimano. Ito halos konti na lang talaga siya. So para sa akin, sa 25,000 pesos, medyo reasonable naman yung presyo niya. Kasi nga naka Shimano Sora na and halos wala ka nang i-upgrade pang matagalan na. So ano masabi niyo dito?
Kay Sunfeed Mars V2, siguro kung V1 pa rin to, nakaklaris 25K, hindi siya magiging sulit. Pagdating sa quality kasi si Sunfeed Mars is okay na rin naman. Sobrang dami ko nakikita gumagamit ito, sobrang ganda niya tignan. Kung gusto mong kumarera, pwede mo rin itong gamitin sa'yo. Naka 11/28 naman na to, okay ito sa patag. Kung wala kang ensayo sa ahon, yun lang talaga. Medyo GG ka dito. So ayan, pwedeng panimula, pwedeng pang intermediate na sa'yo. Kung ito pipiliin mo, pero sabi ko nga, sobrang dami pang road bike na nasa market ngayon. Bago ka bumili ng isang road bike o na isang bike, mag-canvas ka muna, mag-survey ka, tumingin ka ng mga reviews kung ano yung magiging pinaka-the best para sa'yo. Kasi kahit sabihin ko na okay to, nasa sa'yo pa rin, nasa budget mo pa rin. Yung 25K, medyo para sa akin medyo mataas-taas pa yon sa mga gusto kong bisikleta na ganito, ng mga road bike. Siguro kung meron ko 25K, bibiling ko yung mas mura dito. Madami. Sobrang dami na mas mura dito. Pero kung quality, pang matagalan na, tamad ako mag-upgrade, eto, pwede mo i-consider to. Yun lang mga alien. So sa mga nagtitipid dyan, hindi para sa inyo to. Pero sa mga tamad mag-upgrade, pang matagalan na, okay na rin to. So ano masabi nyo dito kay Sunfeed Mars V2? Agree ba kayo sa aking mga pinagsasabi dito?